Amen! Thank you so much po, Brother Joven. Sabi yung birit dun sa dulo, ano? For the glory of the Lord. Mga kapatid, ngayon pag-uusapan po natin, inuulit ko po, thank you so much, Brother Joven, sa talaga nga namang pagpupuri sa Panginoon. Ano po, syempre po, pasalamat din po ako kay Pastor John dahil sa preaching niya kagabi ay nagkaroon po tayo ng panibagong mensahe na nakita ko pong magiging pagpapala po. Una, naging pagpapala po sa akin at naging pagpapala din po sa alam ko magiging pagpapala po sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin mga kapatid, i-type nyo na po, no? I-type nyo na ba? Bagamat may nag-type na kanina, I shall come forth as gold. Sige nga po, paki-type nyo nga po. Happy birthday, Pastor Jason Cyril. Nakita ko na po si Pastor Jason. Pastor, binabati ka namin kanina pa, no? Pastor Jason Cyril Pangilinan, blessed birthday po sa inyo, Pastor. Ayan po, Pastor, kung nandito ka, baka medyo nakakain tayo ng maayos, ano? At napakain mo po kami. Pero ganun pa man, ready naman kami sa linggo, no, Pastor? Okay po, ngayon mga kapatid, I shall come forth as gold. Paki-type nyo na po. Paki-type nyo na po yung ating mo pag-uusapan ngayon. I shall come forth as gold. Thank you po, Ma'am Gina. Ma'am Gina Sobida Moises, thank you so much po. Ano po? I shall come forth as gold. Basahin ko po yung teksto po natin. Basahin ko po. Hello po kay Baby Aya. Hello, shout out po. Ito po ang sabi ng ating teksto, mga kapatid. Behold, Job chapter 23 verses 8 to 10. Job chapter 23 verses 8 to 10. Okay po, ito po ang sinasabi ng ating mga talata, Job chapter 23 verses 8 to 10. Ang sabi diyan, behold, I go forward, but he is not there. And backward, but I cannot perceive him. On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. Sabi ng verse 10, but he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. He knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyo pong salita. Alam namin dakilang Diyos, pagpapalain po kami ng salita pong ito at kami dakilang Diyos ay patuloy na magkakaroon ng armas sa aming pamumuhay sa mundo pong ito. Maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo po kami, pasiglahin niyo po kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Thank you so much po sa mga nag-type na po ng ating pong teksto, I shall come forth as gold. Nakita po natin, nung sinabi po ito ni Job, alam natin, we know the story of Job. Na si Job ay isa sa mga totoo at nakaranas ng napakatinding pagsubok. Diba, nananahimik naman si Job eh. Sa totoo lang, nananahimik si Job. At dahil nga sa siya ay nananahimik at meron naman siyang maayos na pamumuhay sa Panginoon. At nakita po natin, pinagmamalaki pa nga siya ng Panginoon. Nang pumunta si Satanas, at sabi si Satanas ay he's going to and fro. Sabi pa ng Panginoon, nakita mo ba ang anak kong si Job? Diba, wala siyang katulad sa mundo? Diba? Isa siyang perfect, di po ba? Talagang dalisa yung kanyang pagkatao. Kaya nga, pinagmamalaki pa ng Diyos itong si Job. And then, dahil doon, alam nyo naman si Satanas, ayaw niya magpapatalo eh. Kaya ka lang naman ganyan yan, kasi nga pinagpapala mo. Kaya lang naman ganyan yan, kasi nga, talagang binibigay mo ang lahat sa kanya. Sometimes mga kapatid, parang ganun minsan yung buhay nating mananampalataya, Kaya ka lang naman naglilingkod dahil pinagpapala ka eh. Minsan parang ganun, Kaya ka lang naman nagtatapat sa Panginoon dahil may kailangan ka eh. Kaya ka lang naman naggaganyan dahil sa ganitong bagay eh. Parang ganun po, yung sinasabi ni Satanas. Pero walang masama kung hangarin man natin pagpalain tayo ng Panginoon kung bakit po tayo naglilingkod. Diba? Kung bakit ka nagbibigay, walang masama kung magangad man tayo ng pagpapala ng Panginoon. Kasi yun naman talaga yung pinangako ng Panginoon sa atin eh. Hindi po ba? Na sakaling gawin natin, pag nagbibigay tayo, pagpapalain naman talaga tayo ng ating Panginoon. Kung sumusunod tayo, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Sinabi niya po yun, di po? Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord.
Walang masama kung maghangad po tayo ng pagpapala. Pero during this time, syempre, no, sabi ng Panginoon, sabi ng Ama, sige, sabi, subukin mong kunin lahat ng meron yan. Ewan ko lang kung di ganyan isumpa. Hindi po ba? Kaya ito ngayon si Job, sinubok nga. At nung pagkakataon na siya ay totally sinubok nga at totoong hinahanap niya na ang Panginoon. Ito yung sinabi niya, no? No, behold, I go forward. Diba? Pumunta ako sa harapan. Wala siya doon. Diba? Pumunta ako sa likuran. Wala siya doon. Hindi ko siya makita. Hindi ko siya madama. Sa aking kaliwa, where he that work. At hindi ko rin siya maramdaman. Tapos itinago niya ang kanyang sarili doon sa kanan. Alam niyo mga kapatid, sometimes dumarating po tayo sa ating buhay na para bang wala na tayong masilungan, wala na tayong mapuntahan, wala na tayong magawa sa buhay natin, na para bang pinagtakluban tayo ng mundo, na para bang dumarating yung pagkakataon, wala na talaga, hindi na natin kakayanin. Yes, sometimes dumarating tayo doon. Minsan ang tingin natin sa sarili natin, wala na tayong silbi. Minsan ang tingin natin sa sarili natin, wala na tayong magagawa. Minsan ang tingin natin sa sarili natin, basura na lamang tayo. At wala nang magagawa sa mundong ito. Dumarating po talaga yung ganung pagkakataon, lalo na kapag tayo ay talagang sinakluban ng dyablo. No, lalo na kung tayo ay punong-puno ng mga pagsubok sa buhay. Lalo na kung tayo ay punong-puno ng mga wiles of the devil, ng mga tirada ng kaaway. Alam po niyo mga kapatid, darating at darating talaga tayo diyan. At nung naranasan ni Job ito, mga kapatid, ang sinabi niya, ito, di ba? He hideth himself on the right hand and I cannot see him. Sabi niya sa verse 10, but he knoweth the way that I take. Sabi niya gano'n, when he hath tried me, I shall come forth as gold. I shall come forth as gold. Alam po niyo mga kapatid, paano ba tayo talaga lalabas at paano natin makukuha yung katulad ng kikinang tayo na katulad ng ginto? Di ba sa lahat po ng mga alahas, isa po sa pinakapopular mga kapatid ay ang ginto. At ang ginto mga kapatid, minsan yan ay nasa, di ba, minsan parang walang silbi, ano po? Pero kapag yan mga kapatid, yung maginto na yan, na mula doon sa mga bato, at kapag yan ay kinukuha, minsan napapanood ko sa YouTube yan, ano? Parang basura lang talaga eh. Di ba? Parang walang kwenta kasi nandun lang siya sa batuhan, nakadikit sa mga bato. Pagkatapos ang ginagawa nila, no, sinasala nila ng sinasala, at pagkatapos nilang salain ng salain, ay makukuha nila yung mga maliliit, gapulbos, di ba? Minsan gapulbos siya, minsan may maliliit na bato yan, at kapag nakuha na nila lahat yan mga kapatid, hindi pa yan puro. Ano po? Yan idadaan nila sa mainit na apoy. Ano po? At pag yan ay dinaan nila doon sa mainit na apoy mga kapatid, yung ano niyan ay talagang aapaw, ano po? Aalsa po yung mga nakakabit dyan na iba't pang mga mineral hanggang sa makita mo yung isang puro at dalisay na ginto na kapag iyong tinignan ay makikita mo ang sarili mo na parang kang nananalamin. So ganoon po yung sinasabi dito na itsura, na po. And we know what gold is. Na po, ang ginto po ay ito po ay merong mataas na value o halaga. At kung tayo man mga kapatid, 'di ba, maging sa paghahain sa Panginoon, no? Ito rin yung ginamit na ni Pablo no po, na naghahain tayo ng gold, ng silver, precious stones. 'Di ba, the highest form ng inahain po diyan is gold itself. Hindi po ba? Na pwede tayong makapaghain sa Panginoon. Ibig sabihin, kung ano yung ating buhay ay katulad ng ginto na atin pong ihahain sa Diyos. Ngayon, paano po natin to makakamit? Paano po magaganap po sa buhay po natin to that we shall come forth as gold? Number one, mga kapatid, we shall come forth, I shall come forth as gold when we seek Him. When we seek Him. Kapag hinahanap po natin siya. Yes, sinabi po dito sa verse 8, behold, I go forward, but He is not there. And backward, but I cannot perceive Him. On the left hand, where He doth work, but I cannot behold Him.
He hideth himself on the right hand that I cannot see him. Alam niyo mga kapatid, pagkamat hindi niya matagpuan ang Panginoon sa lahat ng kanyang pinuntahan, nag-effort siya na hanapin at hanapin ang Panginoon. Diba, yun po yung ginawa ni Job dito mga kapatid. Nag-effort siya na hanapin, hagilapin ang Panginoon upang sa ganon mga kapatid, makuha niya yung kanyang hinahangad sa Panginoon. Diba, dito sa tagpupong ito, dahil nga siya ay sinusubok ng Panginoon, talagang napansin ni Job, Lord, nasaan ka po? Panginoon, hindi po kita makita. Panginoon, hindi po kita matagpuan. Panginoon, hindi po kita madama sa buhay ko. Mga kapatid, maaaring dumaraan po tayo sa ganung punto ng buhay natin na hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon, na hindi natin maramdaman na tayo'y tinutulungan ng Panginoon, hindi natin maramdaman ang kamay at pagkilos ng Panginoon. Mga kapatid, pwedeng hindi mo nararamdaman na ikaw ay tinutulungan ng Panginoon. Sabi nga ni Pigeon kahapon, hinayaan, di ba? Hinayaan pero hindi pinabayaan. Hindi po ba? Maaaring hinayaan ng Panginoon na hindi natin siya makita, pero kailanman ay hindi ka pababayaan ng ating Panginoon, because He had said, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi man natin siya makita, hindi man natin makita ang Panginoon, at hindi man natin maramdaman ang Panginoon, hindi nagbabago ang Diyos sa buhay mo. Hindi nagbabago ang Diyos sa buhay natin. What we need is to seek Him. Kailangan lang natin siyang hagilapin, hanapin at hanapin. Hindi mo siya makita, hanapin mo pa mga kapatid. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 29. Deuteronomy chapter 4 verse 29. Ang sabi niya po dito mga kapatid, but it from thence thou shalt seek the Lord thy God. Ang sabi dito, thou shalt find Him if thou seek Him with all thy heart and with all thy soul. Diba? Ang sabi po, napakaganda naman po ng pangako ng Panginoon. Kung hahanapin mo talaga ang Diyos, diba? Kung ilalagay mo sa puso mo na hahanapin mo siya, ang sabi diyan, matatagpuan mo siya kung siya ay hahanapin mo ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Yun naman ang pangako ng Diyos sa atin. Mga kapatid, if we really want to comfort as gold, we should seek Him. Di ba? We need to seek Him. When we seek Him, kapag hinanap po natin siya, ang sabi ng Psalms 119 verse 2, Psalms 119 verse 2, sabi dito, blessed are they that keep His testimonies, and that seek Him with the whole heart. Di ba, pinagpapala yung mga taong naghahanap sa ating Diyos ng kanyang buong puso. Kaya mga kapatid, if we really want to comfort as gold, hanapin natin ang Panginoon. Hanapin natin ang Diyos sa ating buhay. Huwag nating hayaang manatili tayo sa ating kinaroroonan. Huwag nating hayaan na ikaw ay nagdurusa na ikaw ay naghihirap na ikaw ay nagdarahop na, and then mananatili ka lang dyan sa iyong kinalalagyan. The best thing to do is to seek God with all our heart. Nung naranasan ni Job yun, pwede naman siyang magpabayaan na lang. Sige, wala, nangyari na eh. Di ba? Madalas ganun yung attitude natin eh. Madalas ganun ang attitude natin. Pag may nangyayaring hindi maganda sa atin, sige, mo na, nandyan na yan eh. Why not seek God? Pati hindi natin hanapin ang Panginoon, siya naman ang nangako. Sometimes kasi baka hinahanap mo ang Panginoon sa sarili mong kaparaanan. Baka naman hinahanap mo ang Panginoon na doon sa maling kaparaanan. Anong sabi ng Hebrews 11:6? Ano sabi ng Hebrews 11:6? But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So kung talagang gusto mong hanapin ng Panginoon, dapat nagsusumigasig tayo na hanapin siya. Hindi lang basta hinahanap natin siya, we should seek Him diligently. Hindi po ba? Dapat He's a rewarder of him that diligently seek Him. Kaya dapat mga kapatid, masigasig po tayo naghahanap sa ating Panginoon. If we really want to comfort as gold. Mga kapatid, po pwedeng nasa dulo ka ng pagsubok ng buhay mo. Po pwedeng nagdurusa ka ngayon. Po pwedeng naghihirap ka ngayon. But the best thing to do
Pakisakit mo na mga kapatid, when we seek Him. When we seek Him, yan po yung number 1 po natin. When we seek Him. Ano po nangyari mga kapatid? Nakita po ninyo yung sinabi doon sa Matthew chapter 6 verse 33, di ba? Yung but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Di ba? Bakit sinabi doon, hanapin natin ang kaharian ng Diyos? Bakit sinabi yung hanapin natin ang kaharian ng Diyos? Kasi nga, bilang tao, iba yung sinahanap natin eh. Iba yung iniisip natin eh. Ang hinahanap natin, kadalasan, ano ang kakainin natin? Ang hinahanap natin kadalasan, ano yung mga pangangailangan natin? Ang hinahanap natin kadalasan ay yung mga bagay na magpapasiya sa atin, magpapakumpleto sa atin, yung mga bagay na para sa sarili natin. Pagkamat hindi masama, nahanapin mo yung sa ikabubuti mo. Pero higit na mabuti, nang hanapin natin ay ang kaharian ng Diyos. Tingnan nyo yung sinabi dun sa verse 25. Yun sa Matthew chapter 6. Tingnan natin, babaan natin sa verse 25. Ang sabi dyan, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on, nor yet, di ba sabi dun, is not the life more than meat, and the body more than raiment? Ito po yun eh. Kung bakit pumunta doon sa conclusion na na Matthew 6:33. Ito po yung kasi ang hinahanap ng tao, yung para sa sarili niya. Kung ano ang kakainin niya, kung ano ang dadabitin niya. Kaya sabi sa verse 26, sinabi behold, the fowls of the air, and for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Sabi pa nga, are ye not much better than they? Hindi ba higit pa kayo sa kanila? Verse 27, which of you, by taking thought, can add 1 cubit into his stature? Sino nga ba naman sa atin ang kayang magdagdag ng kahit kaunti sa ating buhay? Verse 28, and why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, for they grow. They toil not, neither do they spin. Ano sabi ng 29? And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Verse 30, wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you? Hindi ba kakayanin ng Diyos na ikaw mismo ay damitan niya? Kaya nga sinabi, O ye of little faith. Tingnan yung conclusion sa verse 31. Therefore, take no thought, saying that ye shall eat, or what we shall drink, or wherewithal we shall be clothed. Bakit daw? Bakit daw? Tingnan nyo sabi verse 32. For after all these things do the Gentiles seek. Kaya naman pala, ito yung hinahanap ng mga hintil. Ang sabi, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Ito na po. Ito na po yung kung bakit sinabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, lahat ng yan ay maidaragdag sa iyo, di ba? And we shall come forth as gold. And we shall come forth as gold. When? Number 1, when we seek Him. When we seek Him. Number 2, when we submit to Him. Pakitype nyo na po, when we submit to Him. Number 2, when we submit to Him. Pakitype na po mga kapatid. Na po, sa lahat po ng aktibong nakikinig at nanonood, pakitype nyo po ang number 2 natin, when we submit to Him. Basahin po natin ulit, verse 10, Job chapter 23. Anong sabi ng verse 10? But He knoweth the way that I take. Alam niya ang landas na aking tatahakin. Ayun naman pala mga kapatid eh. Alam naman pala ng Diyos ang landas na ating tatahakin. Eh bakit hindi mo pa ipaubaya ang sarili mo sa Kanya? Ba't hindi ka pa mag-submit sa Kanya? Alam naman pala niya. Hindi po ba? Alam po ninyo, mga kapatid, pag kami po ay nagmamaneho, alam ba, pag ako po ay nagdadrive, kaya makailan lang, nagpunta po kami dyan sa Ilocos na yan, ano po, at dumaan po kami dito sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, tapos dumaan po kami dyan sa may Isabela, huminto po kami ng Isabela,
Alam po niyo yung mga kasama ko sa sasakyan, tulog. Tulog po sila. Bakit po? Kasi alam nila na alam ko yung daan. Hindi po sila nakikialam sa pagdadrive ko. Hindi sila makikialam sa akin na ikanan mo dyan, ikaliwa mo dyan, bilisan mo, bagalan mo. Wala pong nakikialam. Lahat po sila, mga kapatid, tulog. Why? Malaki yung tiwala nila na dadalhin ko sila doon sa lugar na aming pupuntahan. Malaking tiwala nila. Bakit po? Kasi alam nila na alam ko yung dadaanan. Alam nila na alam ko yung pupuntahan. Ito mga kapatid, sinabi na po, diba? And He knoweth the way that I take. Alam ng Diyos ang patutunguhan mo. Alam ng Diyos yung ninanais niya para sa iyo. Sinabi pa niya sa Jeremiah 31:3, di ba? Sinabi pa niya, for I know the thoughts that I think toward you. Alam ng Diyos kung anong plano niya para sa iyo. Kung ganun, alam naman pala niya, why not submit yourself to God? Ba't hindi mo ipasakop ang sarili mo sa Panginoon? Kaya sabi niya sa verse 11 ng Job 23, my foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined. Tapos sabi niya sa verse 12, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. But he is in one mind, and who can turn him? Sabi niya, and what his soul desireth even that he doeth? For he performeth the thing that is appointed for me. Ito yung sinabi ni Job. He performeth the thing that is appointed for me, and many such things are with him. Kaya sabi niya sa verse 15, therefore am I troubled at his presence. When I consider, I am afraid of him, for God maketh my heart so, and the Almighty troubleth me. Alam niyo mga kapatid, si Job, doon sa tindi ng pinagdaanan niya, doon sa dami ng bukol niya, doon sa lahat ng paghihirap at pagdurusa niya, yung lahat ng yaman na nawala sa kanya, anong sinabi ni Job? For he knoweth the way that I take. Alam niya itong pinagdadaanan ko. Alam mo kapatid, may pagsubok ang pinagdadaanan ngayon, nabibigatan ka ngayon, nahihirapan ka ngayon. Isa lang ang gusto kong sabihin sa iyo, God knoweth the way that you are taking right now. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos kung ano yung paghihirap mo. Alam ng Diyos kung ano yung mga pagdurusa mo. Why not submit to Him? Ba't hindi ka magpasakop sa Kanya? Ba't hindi mo isurrender sa Kanya? Yung lahat ng mga bigatin mo na yan. Yung lahat ng mga pasanin mo na yan. Ba't hindi mo ibigay sa ating Panginoon? Yung lahat ng mga dinaranas mo sa ngayon. Alam nyo mga kapatid, let us submit ourselves to God. Magpasakop tayo sa ating Panginoon. Let us submit. Siya lang ang may kakayanan na gumawa at mag-ayos niyan sa buhay mo. Siya lang at tanging siya lamang, mga kapatid. Sabi po ng James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Ipasakop mo ang iyong sarili sa Diyos. 'Di ba? Tanggihan mo ang dyablo at ang dyablo ay lalayo sa iyo. Mga kapatid, gaano man katindi ang ginagawa ng dyablo sa iyo. Marahil sinasabi mo, binugbog na ako ng gusto ng dyablo. Masyado niya nang inilugmok ang buhay ko. Masyado niya nang niyurakan ang pagkatao ko. Hindi ko na kayang bumangon dito sa pagdurusa na dinaranas ko ngayon. Mga kapatid, kaya kang ibangon ng Diyos dyan. Submit yourself to God. Marahil nilulunod ka ng dyablo ngayon mula doon sa dati mong ginagawa ay hindi mo na nagagawa ngayon. Dati iniisip mo ay napakatindi ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Halos araw-araw ay ginagawa mo ang paglilingkod mo sa Panginoon at hindi ka tumitigil at hindi ka napapagod. At ngayon nakikita mo ang sarili mo parang halos wala ka nang nagagawa para sa Diyos. At marahil sinasabi mo, nagtagumpay na ang dyablo laban sa akin. Natalo na ako ng kaaway.
Mga kapatid, huwag kang manatili dyan. Huwag kang magpasakop sa dyablo. Alam mo? Magpasakop ka sa Panginoon at kanyang palalayain ka sa pang-aalipin ng dyablo sa buhay mo. Sa pang-aalipin ng kaaway sa buhay mo. And after that, you will come forth as gold. Mga kapatid, lumaya na tayo. Lumaya na tayo mula sa panggigipit ng kaaway. Lumaya na tayo mula dun sa ginagawa ng dyablo sa atin, sa paninira at panloloko ng kaaway sa atin. Lumaya na tayo dun at magpasakop tayo sa Panginoon. At kaya ginawa natin yun, we will come forth as gold. We will come forth as gold. And you will say to yourself, Lord, I am submitting myself to you. And I know when I do this, I shall come forth as gold. Lord, kahit sinasabi mo, diba? Sabi mo sa Panginoon, Lord, please, diba? Parang awa mo na, gusto kong hanapin ka sa buhay ko. When I seek you, Lord, I shall come forth as gold. Lord, when I submit to you, I shall come forth as gold. Dalawang bagay, mga kapatid, na pwede natin gawin. At huli, pangatlo, mga kapatid. Pangatlo, when we suffer for Him. When we suffer for Him. Mga kapatid, lahat naman tayo may pagdurusa sa buhay eh. Ang tanong, para kanino ka nagdurusa? Diba? Lahat tayo may pagdurusa eh. Para kanino ka ba nagdurusa? Siguro yung iba na nagdurusa ako dahil sa pag-ibig na ako ay nabigo. Wow, ang lupit. Diba? Para mga Gen Z lang, no? Nabigo ng kaunti sa pag-ibig. Talagang yung damdamin, lugmok na, hindi na malaman kung saan idudulog yung puso niya, no po? Diba? Saan ka ba nagdurusa? Diba, nagdurusa ka ba sa kasalanan? Nagdurusa ka ba sa kabiguan? Maraming pwede maging pagdurusa sa mundo, mga kapatid. Pero ang pinakamasarap na pagdurusa, yung nagdurusa tayo dahil sa Panginoon. Pastor, pwede ka ba magdusa dahil sa Panginoon? Yes. Totoo po. Diba? Yung ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon po, pwede hindi mo nakakamit yung mga bagay na ninanasa sa mundong ito, pero masaya ka. Why? Because you are suffering for Him. When the Lord Jesus Christ suffered on the cross, He is not suffering just for Himself. He is suffering for the glory of God. Nung si Pedro, mga kapatid, ay pinatay, ng mga kaaway ng Diyos noon. Mga kapatid, nung si Pedro ay pinako ng pabaligtad, mga kapatid, hinarap niya yung suffering na yun because he really wants to suffer for Christ. Nung si Pablo, mga kapatid, sa dami ng mga tumirada sa kanya, alam nyo, si Pablo nag-suffer ng lubos, but he suffered for Christ. Yung lahat ng mga disipulo ng ating Panginoon noon, they suffered. And they gave their life because they suffered for Christ. When we suffer for Him, we shall come forth as gold. Balikan natin yung talata natin. Behold, I go forward, but He is not there. And backward, but I cannot perceive Him. On the left, where He doth work, but I cannot behold Him. He hideth Himself on the right hand, that I cannot see Him. Ang sabi, but He knoweth the way that I take. Sabi niya yung ganon. Ang kasunod, when He hath tried me. Ito na po yun. When He hath tried me, I shall come forth as gold. That's why when we suffer for Him, when we suffer for Him, po pwedeng tayo ay Kanyang sinusubok, mga kapatid. And when we suffer for Him, we shall come forth as gold. Naalala niyo po yung Ephesians chapter 5? Di ba, nung sinabi sa Ephesians chapter 5, verse 7, nung sinabi pong, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Bakit sinabi po sa 1 Peter 5:7 yon? Na ilagak ninyo ang lahat ng inyong kabilisaan sa Panginoon, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Bakit sinabi niya yon? Kasi alam niya na ikaw ay darating at darating sa pagdurusa. Dahil alam niya na ikaw ay darating sa suffering. Kaya sa verse 7, sinabi na ng Panginoon yon. Bago pa niya sabihin ni Pablo yung verse 8, na sinabi niya dito, be sober.
Be vigilant. Anong sabi diyan? Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Diba? Alam nyo, minsan ito yung masarap no? Bago pa dumating ang lahat ng pagsubok na yan, inunahan na ng Panginoon, anak, ilagak mo yan sa akin. Kasi alam ko kung anong mangyayari. Alam ko na may diablo. Kaya nga sinabing, be sober, be vigilant. Bakit daw? Dahil ang kalaban mong diablo ay tulad ng umaatungal na leon na lumalakad, paikot-ikot at hinahanap kung sino ang kanyang masisila. Ganun po ang ginagawa ng kaaway. That's why he said, casting all your cares upon him, for he careth for you. At alam nyo kagandahan? Yes, nandyan ang diablo. Yes, nandyan ang kaaway. Yes, maraming gagawa ng masama sa atin. Yes, maraming pagsubok tayong pagdadaanan. Pero sabi ng verse 9 ng 1 Peter chapter 5, whom we resist is steadfast in the faith. Ano sabi yan? Knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Yes, mga kapatid. Ang ganda po nung sinabi, di ba? Na hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Yung katulad na pagdurusa mo, yung katulad na affliction mo, yung katulad na suffering mo, ay naganap na yan, nangyayari na yan sa lahat ng mga kapatiran mo na nasa daigdig. Kapatid, gano'n mang kasidhi, kahirap ang pinagdadaanan mo, marami nang nagdaan dyan. At nagtagumpay sila. Yes, marami nang nagdaan dyan at nagtagumpay sila at sinabi na ng Biblia na sila ay nakapagtagumpay. 1 Peter 5:9. Ngayon, ikaw, hindi ka ba magtatagumpay? Ikaw, wala ka bang will na pagtagumpayan yan? Ikaw, ayaw mo ba na mapagtagumpayan yan? Mga kapatid, marami nang nakalusot dyan. Marami nang nakapasa dyan. Marami nang nakaahon dyan. Ikaw ba ang magiging kasaysayan na hindi aahon dyan? Napakapangit naman nun, mga kapatid. Gumawa ka pa ng kasaysayan na hindi nakaahon mula sa pagkakalugmok ng pagsubok. Ang bigat nun. Diba? Kung gagawa na rin lang tayo ng kasaysayan, kapag maisusulat man sa kasaysayan ng buhay natin, ang maitatala, ikaw ay nakapasa sa pagsubok na yan. Yun ang napakasarap na marinig. Diba? Kapag may mga nag-gumagraduate, ang sarap pakinggan ng pangalan mo na binigkas, na ikaw ay nakapagtapos, na ikaw ay nakapasa. Diba? Ang malupit, yung nabigkas na lahat, nag-aantay ka, hindi ka man lang nabigkas. Bakit? Kasi paulit-ulit, sinusukuan mo yung matinding pagsubok na naidaan sa iyo. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Ano sabi ng verse 10? But the God of all grace, sabi dito who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. Ito na mga kapatid, ito na po. Ano sabi? After that ye have suffered a while. When we suffer for Christ, ang sabi dito, pagkatapos na ikaw ay magdusa, ang sabi dito, ng panandalian. After that you have suffered a while. Panandalian lang mga kapatid, hindi forever ang pagdurusa. At ano daw mangyayari dito? Sabi dito, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Wow! When we are perfect, established, strengthened, and settled, we come forth as gold. We come forth as gold. Ito pa, si Pedro din na nagsabi, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, verse 7. Tignan po ninyo mga kapatid, and we will conclude in this. 1 Peter chapter 1, verse 7. Ito po yung sinasabi. Sabi dito mga kapatid, that the trial of your faith, ano sabi dyan? Sabi dyan mga kapatid, being much more precious than
of gold that perisheth. Though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Wow, ang sarap mga kapatid nung talata na binasa natin. Not only that we come forth as gold, na kapag tayo na mga kapatid ay nagtagumpay, that the trial of our faith, ang sabi diyan, being much more precious, higit pang mahalaga sa ginto. What we gold is but just to be come forth as gold, pero ang pinakaginusto ng Panginoon sa atin, di ba? Yung pagsubok sa ating pananampalataya ay higit pa sa ginto. Though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Wow! Napakasarap pag-aralan ng salita ng Panginoon. Napakasarap na tignan mga kapatid ang sinasabi ng ating Panginoon. Yes, dumadaan ka sa matinding pagsubok ngayon. Oo, nilulugmok tayo ng kaaway ngayon. You may tell yourself, you may say to yourself, Lord, I shall come forth as gold. Why? Lord, I will seek you. Hahanapin kita. Panginoon, I will seek you. Pangalawa, Lord, I will submit to you. I will submit to you. At pangatlo, Lord, I will suffer for you. And when we do this, we shall come forth as gold. We shall come forth as gold. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, thank you so much po sa iyo pong binigay na pag-aaral po sa amin. Thank you, Lord, sa mensahe po na iyong pinagkaloob. Tunay, Panginoon, na sa aming buhay pananampalataya, Panginoon, ay napakarami naming mga pagdadaanan, mga pagsubok, katulad ni Job, Panginoon, na grabe ang kanyang pinagdaanan. But Lord, katulad ng pangako mo, Panginoon, malalagpasan namin ito at lalabas kami ditong nagniningning katulad ng ginto. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Patuloy ka pong kumilos po sa aming buhay. Lord, thank you po sa aming pastor na patuloy mong ginagamit, kay Bishop, kay Pastor Norman, Panginoon, na aming resident pastor. Salamat sa mga buhay nila, Panginoon, na sila, Panginoon, ay nagsuko ng buhay sa iyo upang maipagpatuloy ang gawain pong ito. Lalo tigit ang gawain mo sa iglesyang ito. Maraming salamat, Panginoon. Madakila ka po sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, thank you so much po sa inyo pong lahat. At shout out po sa mga nanatili po sa atin. Ella Jane Pau. Hello, shout out kay Mami Bim Rosquata. Shout out po Ma'am Tessie Palaganas Prieto. Thank you so much po. Pastor Donald Villar. Thank you po. Ma'am Mary Anjoneda. Analiza Lacuna. Yagleba Alarcon. Senaida Miguel. Ma'am Cory Jimenez. Ma'am Billy Remo. Kuya Pyong. We love you, Kuya Pyong. Ma'am Gina Subida Moises. Pastor Donald, Mamila Sahagun, thank you so much po. Erlinda Kagomok, thank you po. Maraming salamat po. Yagleba Alarcon, thank you so much. Ninang Pearly Rivera, thank you po. Ken B. Peñaranda, thank you so much po. Maraming salamat po. MJ De La Rosa, at syempre pa, Mamila Sahagun, at sa iba pang mga kapatiran po natin, at Brendel, at kay Ma'am Maylin Baltazar, Baby Aya, Ate Mia Domingo, at sa iba pa pong mga kapatiran po natin, maraming salamat po. Sa ngalan po, Mami Rose, thank you so much. Sa ngalan po ng ating mahal na Bishop Freddy De Vega, sa ngalan po ng Living Water Baptist Church at ng Feasting on the Divine Verses, kami po ay laging nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Poy Aguilar. Maraming salamat po. To God be the glory.